Dating Senador Francis Tolentino, binawalan ng China na tumutong sa Chinese mainland, Hong Kong at Macau. Sanction o parusa raw ito sa anilay napakasamang inasal ni Tolentino kaugnay sa mga isyong may kinalaman sa China. Si Tolentino ang pangunahing sponsor at isa sa may akda ng Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act. Siya rin ang nanguna sa Senate investigation na nagsiwalat sa pang-espia umano ng China sa Pilipinas. Sagot ni Tolentino, isang badge of honor o karangalan niyang ipagtanggol ang interes ng Pilipinas. Writ of kalikasan inisyo ng Korte Suprema laban sa pagtatayo ng Samal Island Davao City Connector Project. Nagugat yan sa petisyon ng ilang individual at isang grupo na itigil ang konstruksyon ng tulay dahil masisira mga bahura sa Paradise Reef, Samal Island at Hizon Marine Protected Area sa Davao City. 38% complete ng tulay ayon sa DPWH. Responded sa petisyon ng DPWH, DNR, Samal Island Protected Landscape and Seascape Protected Area Management Board at China Road and Bridge Corporation na binigyan ng 10 araw para sumagot. Sinusubukan pa sila makuna ng reaksyon ng GMA Integrated News. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, umaasa siyang sa kabila ng kwestyong legal, matutuloy pa rin ang pagtatayo sa tulay na inisyatibo raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 2 brand ng sardinas may pisong bawas presyo ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Mga Taiwanese passport holder, visa-free na ang pagpasyal sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, 14 days ang visa-free entry. Simula ngayong araw hanggang June 30, 2026. Alinsunod ito sa Tourism Directive ni Pangulong Marcos at tugod din sa in-extend na visa-free privilege ng Taiwan sa mga turistang Pinoy. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.